Hello guys! Welcome back to our channel. Life update muna tayo. Sa mga nangyari sa atin ng 6 months. Yes! Exciting. 6 months. 6 months Exciting na kami. times. May sasali daw. Ang bilis. Ang bilis ng panahon. Taga Ate si Evie. Sasama daw si Ate Zoe. Sama ka si Zoe. Andito kami ngayon sa bahay. 6 months namin today. Actually, hindi pala. Basta 6 months namin yun. Ngayong month. Month na to. October. So, dumating kami dito ng April 2. Kuya. Kikot si April tatay. 2 ng gabi. April 2. Oo. Malis tayo ng Pinas. April 1. 1 ba? Ah. Tapos, sa Pinas, April... Nung dumating tayo dito, April 3 na sa Pinas. April 3 na. Oo. Ng Kasi umaga. ganun katagal yung travel time. From Pinas to Korea. Korea to Toronto. Mahigit 30 hours. 33 Grabe. yata yun. Grabe yung Travel Yeah. time. Pagod ang katawan lupa namin. So, from Pinas to South Korea. Yung South Korea namin sobrang light lang. Chill pa nun. Excited Hindi pa kami eh. No? masyadong nahirapan. Although nung sa Pinas, si Marcos masama yung pakiramdam niya. May sakit siya. So, nagpapabuhat. On top ng maleta namin, may bibit-biting ka pang makulit na bata. Buti na lang din, maganda-ganda or bago yung yung cabin na bag natin. Kasi Nakakaupo. Oo, pwede umupo. Nakakaupo. Tapos, Tutulak na lang. Buti na lang. Thank you siya. Pagdating namin ng South Korea, okay na si Marcos. So, dun, kumain na siya. At Medyo na gumana ang pakiramdam niya. saka buti, yung food doon, tanggap agad nila. Parang mga pa lang naman kasi yung noodles, soup. Kumbaga, hindi pa siya mahirapan yung, mag-adjust. masyadong spices. Okay. Sa airport lang tayo kumain eh. Sa Sarap lang kami airport. sa airport. Kasi nga, may food sa airplane, pero dahil nga wala siyang appetite, hindi na niya nakain. So, Wala, natulog lang siya nun. Pagod talaga, masama talaga pakiramdam. Tapos, nag-Toronto kami. Toronto, nag-stop din. Tapos, doon Doon yung di ba, yung merong may snow doon. immigration ba yun? Oo. Yung Sa CBSA yan. Si Marcos pabida. Pabida siya. Ina-interview kami ng CBSA kasi nga, issue ng permit. So, hiningi lang yung passport namin, tapos yung permit. Tapos itong si Marcos ay bida-bida. Nakipagkwentuhan siya dun sa officer. So, yun, light lang. Kasi friendly sila pagdating sa mga bata. Oo nga eh. Makikita mo agad. Eh. Kaya lang yun, doon, maleta namin, kukunin namin eh. Diba, i-transfer siya ng i-check in namin Local. ulit. Papuntang Moncton na. ulit ng papuntang Moncton. So, ang dami. Aligaga muna kami. Walong Luggages. Oo, malalaking luggages. Tapos, 4 na cabin. Tapos may bag ka pa ba nun? Wala na ata, yun lang yun. Oo nga. Body bag, yun lang. Tapos, nung sa Toronto pa, nung na-delay yung flight kasi may snow. So, parang nagstay tayo ng 4 hours ba? 5 hours. Saka, di ba, doon natin, nilabas yung mga, natin, laptop. Kasi hindi nakasya sa, i-check in yung, namin, yung cabin namin. Cabin yung hand carry namin. Siyempre, maliit lang yung plane ng nandun Air lahat Canada. ng, namin, gadget. Tinanggal. So, Tinanggal namin. bit talaga, hawak ko yung drone, tas yung laptop sa kabila. Buti na lang din, may mga, pang-bit-bit na, may handle. Nakabag yung handle ng drone mo, di ba? Buti na lang. Buti na lang din. Tapos, pagdating naman namin ng Moncton, sinudo kami nila Sis Jane. Ayan, shout out sa inyo. Yan, Thank you.
ang Sa- Garcia family. Thank you sa pag-support, sa Ang laking pag-help. tulong talaga. So, even from ano pa, no? Nasa Dubai pa tayo. Dubai pa tayo. Sila na yung Tumutulong. contact natin. Chat-chatin Oo. ko yan si Sis. No? Baka pwedeng pasilip nitong bahay na to, ganyan. Okay ba tong area na to? Yan. Ganyan yung mga namin conversation. Sobrang talaga. Sila ang Thankful talaga sa kanila. Nag-assist sa Ang amin. laking tulong nila. Tapos sila din na sumundo. Nakadalawang balik sila, Oo, Sila dyan. sa dami ng maleta Ang dami ng namin, maleta namin, di nagkasya sa sakyan hindi nila. kasya sa sasakyan. So, dalawang balik pa. Tapos paglabas mo ng airport, Kasama okay. pa nila si... Ito na yun, si ang lamig. baby nila. Malamig pa na dumating kami. Kahit pa sabihin mo na spring na yon. Kasi nga, may snow pa rin. Hindi Lamig. ako handa nun. Oo. Naka-t-shirt lang ako eh. Sino Yung- bang ready nun? Hindi, at least kayo, may mga jacket kayong dala. Sa akin, nasa Maleta. maleta eh. Lamig nun. Tapos yun, hatid naman nila kami. May paano pa kami. Dumaan lang kami sa KFC kasi wala pa kaming pagkain nun eh. Tapos binalan din pala nila kami ng mattress. Kaya nung gabi na yun, may nahigaan kami. Parang na lang din. Dumaan na sila ng Walmart bago kami umuwi. Kasi nga, na-delay yung flight. Nag-antay kami sa Toronto nun. Tapos, dumaan na sila sa Walmart para may mahigaan kami. Tapos, binayaran na lang namin yung nila na gastos. Kaya Tapos yun, yun, thank you. no? Thank you sa Thank you. kanila. Support. Thank you sa support. Tapos, ano bang ginawa namin kinabukas? Kagad kami. Punta kami ng Service New Brunswick, di ba? Dumaan tayo. Tsaka, CIBC, bank. open kami ng bank. Oo. bank account. Kasi, syempre, alam niyo naman, kailangan ng mga uso dito, cashless eh. Kaya, bank muna. Tapos sa bank naman, buti na lang, mabait yung nag-assist sa amin. In-apply na rin niya kami ng credit card ng same day. Debit account, tsaka may credit account. Itong So, tagal para, tagal para dire-diretso na Pinagana yung, yung credit score. Parang mag-start na. So far, okay naman. Nag-okay yung process namin nun. Although matagal, kasi parang naging half day din yung natin nun, Tapos, yung sa assessment nila, Zoe, para sa school. Kasi nung sa Pinas, technically tapos na yung school, pero dito may 2 months pa. So, tinry namin kung makakapasok pa sila sa school. So, ayun, kailangan ng schedule kasi yung area namin ng lugar is ASDE. Parang, kaya doon sa newcomers na center, i-assess sila. Tapos, kinausap lang naman in English, tapos yung mga basic information, hiningi. Tapos yun niregister na. May video pa nga ako nun na nasa labas ako. Wala siya nun eh. Oo. Umalis. Saan nagpunta na? Napunta ata library? O Moncton Cares? Hindi ko na maalala. Hindi, yung susi. Yung mailbox pala. Oo. Dinaanan ko na kasi nasa sa area naman. So parang 15 minutes walk. Pwede mo na siyang pick upin yung mailbox kasi may community mailbox dito. So, kailangan namin ng susi. Dahil pag may mga mail, ganyan, kailangan mo yung Habang ini-interview si Marcos, nasa labas ako eh. Malayo yung area. yung Kung saan pinag-interview nila. sa akin. Siguro, parang 100 meters yung layo. Rinig ko yung boses niya. Diyos ko, bidang-bida. Bida-bida. May video pa ako. As usual, bida-bida na naman po ang aming na Marco. Ang lakas ng boses. And that research is just that already now. It's just kick down. It's just run away like that. I want to get baby. I want to get the baby gecko and the lizard, koala, and the dragon. That's a komodo dragon fruit. It's like a baby mouse. Ngayon pala dito, sa New Brunswick, dahil nga bilingual tong province na to, so pag incoming grade 1 yung anak mo, tapos okay na siya sa English, may option ka na mag-French school, incoming French grade immersion. 1. That time, si Marcos kasi incoming grade 1 siya. So, tinanong naman kami kung gusto ba namin siya ipasok sa French school or English na school. So, feel ko na mahihirapan kami turuan siya ng French. So, kaya in English school muna din namin siya. Dahil nga, sino matuturo sa bata kung parehas kami di marunong mag-French. Lalo oo. silang hindi magkakaintindihan eh.
So, yung ang second, naman na pwede silang pumasok sa French pagdating ng grade 5, incoming grade 6. Incoming grade So, 6. gano'n, i-assess ulit or kung tatanungin kung gusto ba nilang lumipat Diyan sa siguro, French pwede. school, ganyan. So, So, na natin. Oo, yun. Doon na lang siguro pagka, hopefully, nandito pa kami noon. So, nakapasok kami sa Evergreen Park School kasi yun yung malapit na school dito. So, kung saan malapit yung address mo, doon ka ilalagay ng center na para hindi ka na, kasi ito, walking distance lang eh. Parang may certain distance para school bus. Pero yung area namin, hindi siya pasok doon. So, kaya walk lang kami. Walk. Yan. So Okay far, naman, oo. Lapit lang eh. Pero bago ka pumasok sa Evergreen Park, meron silang 1 week na parang papasok ka sa Para sa newcomer. preparation. Oo, parang tinitrain sila dahil nga nag-start na yung school, hindi sila mabibigla na ito dapat gawin, ganyan. Parang may training ground sila doon. Kasi nga bata pa sila, parang dito may indoor shoes, may outdoor shoes, ilalagay mo yung bag mo dito, tapos ito, papalit ka. Kasi tuturuan sila maging independent. Oo. Tuturo sa kanila Yung routine nila ng pagdating school. sa school. So, hindi So, na dahil- sila mahirapang mag-adjust. Dahil doon, mas naka-adjust sila, di ba? Mabilis na ka-adjust. Lalo nung nag-start na nitong Ang September. galing, no? Talagang hatid sundo kayo dito. Hatid sundo kami sa bahay. Kasi medyo malayo yung newcomer center sa may St. George. Malapit doon sa St. George. So, dahil nga wala kaming sasakyan noon, co-commute, hatid sundo kami ng taxi. Pipick upin dito ng ganitong time. Pagkatapos nung training nila, ihatid din kami dito. Kaya pagka nandoon sila, iiwan Libre. ko. Tapos sa Segway ako ng alis. Kunyari, pumunta ako library kasi wala pa kaming internet that time sa bahay eh. Print akong resume. Malapit lang naman yung library, main library dyan sa St. George. Parang isang bus lang naman. So, kaya pagka nandun sila, tinetraining sila doon, pupunta muna ako doon. Tapos, pagka malapit na, ayun, babalik na lang. Tapos, magta-taxi na ulit ka dito. Mga 1 week or 2 weeks din ganun eh. Bago kami nilipat at in-endorse sa Evergreen Park. Then, all throughout ng 2 months na yon hanggang May ba ang tapos nila na? April-May ba yun? April-May, di ba? Oo. April-May, nag-school sila. Tapos yan, bakasyon na ulit. Bakasyon na. Yun na yung totoong bakasyon. Yun na, talagang naging bakasyon. So far, okay naman sila. Hindi naman nahirapang mag-adjust yung mga bata. Kasi Excited pa nga silang pumasok. pagdating kasi, puro playground lang. Okay. Playground lang ang Excited na silang ginagawa. pumasok. Papasok sila ng 7:45, pwede man naiwan yung mga bata sa school eh. Tapos, Pick up ng ang 2:30. pinaka-bell nila is 8:05. Yun, pwede ka nang umalis na sa school kasi nga pumasok na sila. Tapos, kailangan 2:30, nandun ka na kasi pipick upin mo yung mga bata. Yun, syempre ako pumipick up nun kasi syempre nag-work na si tatay nun eh. Nag-start na akong Start na siya mag-work work. after 2 weeks eh. Parang 3rd week ng April, nag-start na Nakahanap. ako mag-work nun. Hanap naman ng work. Na ako ng work. Huwag ka lang choosy. Oo, yun lang Huwag ka talaga. choosy sa work kasi talagang Bago meron pa, naman. or pagdating yata natin dito, si Bro Jan yata yung nagsabi na yun nga, wag lang maging choosy sa work. Totoo, yun nga. Unang trabaho ko, cleaner. Naglilinis ako sa warehouse. Office siya at warehouse. Office na naman, warehouse. ng Walmart. Ang layo dito sa amin, isang oras mahigit ang biyahe ko. So, Pero kung may sasakyan, ilang minutes lang yan? ano lang, 10, 15 minutes. 15 minutes. Lahat 18. dito, 10-15 minutes lang ang distance. Eh. Grabe. Pagka may Pero pag sasakyan nag-bus ka. ka, ay Diyos ko, mahina yung isang oras. Isang oras Ikot-ikot na kasi travel yung time. bus eh. Sa mga So yun, community. chinaga ko yun. Nang isang buwan ba? 2 Oo. weeks din. Mahigit. Oo. Bago, 1 month nga mahigit. 1 month mahigit siya. Bago pa kami pumunta dito,
inano na namin yung sarili namin. Ready na namin sa talagang physical job ang papasukin, ganyan. Pero nung nag-start ako magtrabaho, talagang Iba. adjust na rin talaga. Nahirapan din talaga ako. Unang araw pa, parang ang sakit ng katawan ko. Parang masarap wag pumasok. Buti may ano tayo, may dala tayong efficacy. Oo nga, thank you sa Efficacy. pabango ng mga batang 90s. Yun na yung mga pabango ngayon ng batang 90s eh. Mga sakit ng Mga kasukasuan. kating ko. Tapos, pero di naman tumagal si tatay doon kasi dahil may mga friends kaming na-meet. Na-meet natin sila during ng Easter. Hindi natin makakalimutan si Ate Michelle. Shout out. Biglang boom yung yung mga nakilala namin. Biglang lumaki. Yan, si Ate Michelle na-meet namin kasi nung dumating nga kami, April. So, may Easter Sunday. So, dito, di ba, uso yung mga egg hunt. Ganyan. So, may nakita akong, yung Tidal Church. Ngayon, meron silang event ng araw na yon. May pa free egg hunt at saka breakfast, ganyan. Di, punta kami. Half day lang yun, di ba? Half day lang. Hanggang 12 lang ata yun or some 12:30. So, yun. And kami, attend kami doon. Siyempre, may mga pila, ganyan. Tapos may isang malaking lalaki foreigner, tapos tumitingin-tingin sa amin. Tapos yun pala yung asawa niya, Pinay, which is si Ate Michelle nga. Yan. Chika-chika na kami doon sa pila. Maliit, eh. Oo. Tapos bigay ng number. Ayan. At tapos nung natapos yung egg hunt na sa Tidal Church, nabitin kasi syempre mabilisan, maraming tao, fast-paced lang. Hindi naman talaga technically nakapag-egg hunt eh. Marami silang booth maraming activity. May picture, may performance dun sa auditorium nila. So kung lahat dadaanan mo, maubos yung talaga oras. Oo. So technically, di kami nakapag-egg hunt na literal na naghahanap ng egg. So nabitin yung mga bata. Tapos nitong si Ate Michelle, parang mga 4 o'clock na ata, nag-chat siya, sabi niya, same day. Sabi niya, gusto niyo bang sa bahay. Mag-egg hunt sa bahay. Kasi nga, parang nabitin din daw yung mga anak niya. Kinabukasan yun. Kinabukasan na agad. Nag-invite siya, kinabukasan na agad. Tapos punta kami doon. Tapos, yun. Yung pala, may mga in-invite din siya ng mga friends na may mga babies din. Yan. So, doon na yung lagyan na namin yung picture dyan. Tapos, dumami na. Kada event ng, na maisip. Or basta may okasyon na nag-uusap-usap, kita-kita, ganyan. Tapos yun, pwede pala mag-recruit din. Dala-dala kami ng pagkain at friends. Kaya dumami na yung mga, namin, friends namin dito. Diyan na rin nag-celebrate ng, ng Mother's Day. Mother's Day, Father's Day, my birthday pa. Ganda kasi ng bahay ni ate eh. Sa Christmas, yan ang malamang dyan ulit. So far yun, enjoy naman na Tapos, dahil nga na-meet namin yung mga friends doon, yung iba doon nag-work sa casino. Diyan nagkaroon ng mga contact. Ni-refer siya ng isang friend doon. At nakuha naman siya sa casino. Kaya lang, yung training period niya, nagkaroon ng conflicts. Ilang 2 weeks straight yun, mapasukan ko. Walang absent. So, 2 weeks. May pasok na siya sa school. Sa school ng Tuesday, every Tuesday. So, 2 Tuesday yung hindi ako susundo ng... Tapos iba lang susundo sa mga bata. Dahil nga walang susundo sa mga bata eh. So, tinawagan ko yung HR. Sabi ko na pwede bang magawa ng paraan na gano'n. Hindi. Yun, doon nagkaroon ng conflict. Nangyari, nung natanggap ako doon, nagpaalam na agad ako dun sa current job ko.
hindi na ako makakapasok dahil, ayun nga, nakakuha ng ibang offer. Tapos, saka ko lang naisip na, dahil nga nag-start na siyang mag-school, so doon lang pumasok sa isip ko na, ay, o nga pala, may school siya. Oo. So, kailangan ko sundin yung mga bata. So, yun, tawag ako dun sa HR ng, sa casino. And, unfortunately, hindi pwede. pwedeng, ma-miss yung kasi training. isang araw lang na ma-miss mo yung training. Marami ka ng marami ka ng mamimiss na na tinuro nila. Oo, na training eh. So hindi talaga pwede. Hindi ko nagawa ng paraan. So technically nawalan ako ng trabaho. Nawala yung current job ko, tapos yung casino, offer nawala din. Nga, So, in short yun, nga. Na-stress ako nun. Na-stress ako na nagka-loko-loko na tayo. Tapos, thankfully, Meron na naman kaming Angel. naman, Ayan, shout out po kay Army at saka kay Gia. Gia. Talaga Thank you, naman. dahil Si Gia ngayon nag-refer naman. taon din. Bago pa ako, mawalan ng schedule dun sa current job ko. Dahil nga nagpaalam na ako, pero hindi immediate. 2 weeks di ba? 2 weeks, parang 2 weeks parang notice siya. 1 week. 1 week ba? 1 week notice siya doon. Tapos, yun, buti na lang. Bago pa ako mawala ng trabaho doon, na-interview na ako doon sa, doon sa isa pang, trabaho. Tapos nung time pa na yun, Tuesday, interview ko. So, nagpaalam ako doon sa current job ko na hindi ako makapasok dahil magsusundo ako sa mga bata. At the same time, meron akong Interview. So, wala akong mapapagawa Nasa school doon ako. sa dalawa. Nasa school siya eh. Tuesday. Dinala ko dun sa Sa trabaho niya. Doon sa Interview. interview. Oo. Dinala ko Dalawang buti bata. na lang Pinoy yung mag-interview sa akin. Sabi ko, ma'am, pasensya na po. Wala akong magpapag-iwanan dito sa dalawa. Sabi ko, okay lang yan. Na lang natin. Binukas niya yung pinto ng office. Nakita ko sila doon sa labas. May parang maliit na sitting area doon. Nakaupo lang sila. Binigyan ko lang cellphone. Tapos yun, tinitingnan ko lang sila habang interview ako. Ang weird. Tapos may lumapit na di ba? Dahil yung na yun, yung job na yun is nursing homes. So, siya, yung mga residente doon. Nakaupo kasi sila. So, nilapitan sila doon. Yun ang kausap nila. Narinig ko si Marcos. Siyempre, bida-bida na naman tong si Boss Marcos. Tapos, lalapit pa siya sa akin doon sa pinto nung Bida-bida. Hindi pa tapos yung interview ko sa dali. Ay, pasensya na talaga. So, yun. After nun, Dire-diretso na. natanggap ako doon. Part-time. Diretso na part-time. Nag-start ako ng part-time. After May ka nag-start May katapusan. parang May 23. Oo. Sa June, July. Katapusan pala. 3 months. 3 months din kasi September, full-time ka Yay! So, yun. Full-time na. After ng ilang months? 3 months. 3 months. Ayun, Nagkaroon ng opening. Opening, yes. Opening sa... Na-applyan ko. Yun, natanggap naman. And that's, kaya full-time na ako ngayon. Yay! Tapos si nanay may na. Nagkaroon naman ako ng work. Nag-work ako start, June. Yung sa Costco, yung nagpapabigay ng sample. So, technically, CDS siya. Third party siya ni Costco. Parang, nag-hire sila ng mga magbibigay ng samples. So, nag-start ako June, pero yung contract yon. Nag-start talaga ako mag-work, parang end ng June or parang mga July 1st week na. So, medyo conflict kasi wala pasok yung mga bata. At the same time, may work ako. Hinahirapan kami ng sino ang magbabantay, ganyan.
So, buti na lang flexible din yung work ko. So, magbibigay ka ng 1 week advance ng schedule mo. Tapos ako, So, parang meron gagawin din ako ko, schedule. papattern ko, Lilihisan lang namin. papattern ko yung schedule ko dun sa schedule niya. So, Kailan ako walang pasok? wala pasok pasok ako. Tapos kung wala naman, iwan namin dun sa, kay Tita Malu na pinag-iiwanan namin. Tapos, yan, buti na lang at mababait sila. May mga anak sila doon. Tapos, kalaro nila Marcos at Zoe na. Iiwanan na lang namin sila. Tapos, ako mag-iiwan, o siya ang susundo, or baliktad, siya ang mag-iiwan, ako ang susundo. Pero most of the time, ako ang kasi nga, flexible yung schedule ko. May shift ako na 1:30 pa ng hapon yung start. So, gagawin ko, yan, at least, hindi super maaga gigising yung mga bata. Pagka lunch, pag ang pasok schedule mo is nun. breakfast, 6:30 nasa work ka na eh. kailangan 6:30 nasa work na ako. Wawa Nasa naman dito kung gigisingin ng 5:30. maaga. So, So, yun. most of the time, ako ang sumusundo Susundo. doon. Siya, dahil nga Para maaga to-pick siya up sa pumasok, maaga rin siya uwi. kanila. 2:30 pa lang, yan. Tapos na ako. Pwede na akong, mag-out. Ako naman, ang out ko noon, pag 1:30 pasok ko, mga 8. So, makakarating ako dito ng bahay, 10 o'clock na. So, yun, gano'n na naging setup namin ng summer. So, ngayon, dahil nga, anticipate namin na parehas kami mag-work ng school year, so, nag-inquire kami sa YMCA, yung after-school program. So, buti na lang, mga July yun, nag-start kami mag-apply. Tapos, supportive naman yung mga employers namin kasi may mga hiningin documents. Dahil nga, medyo pricey din naman yung after-school program. Parang lumalabas 500 per month yung babayaran namin. Na yun, parang let's say 20 days lang in a month. Kasi Monday to Friday lang siya eh. So, kung magbabayad, medyo mabigat. So, parang nonsense na nag-work ako tapos magbabayad lang kami sa after school. So, dahil yun, nag-apply kami ng subsidy. Pwede rin naman mag-apply ng subsidy. Tapos yun, yung mga documents, sinabit lang namin galing sa school, na letter, galing sa employer na nag-work nga, pares kami. So, in-upload lang lahat yun sa parent portal. Tapos kapag gusto nyong malaman kung paano, i-message nyo na lang ako or comment na lang kayo. So, yun. So, yung parent portal, nandun na lahat. I-upload mo na. Basta may slot doon sa facility or doon sa, let's say nga, sa YMCA, inaano naman nila, ginagrant naman nila. So, nung kinalculate, parang ang mangyayari, half lang yung babayaran namin. So, nag-grant kami ng half ng payment. So, instead na 500, 250 each na lang sila. Okay pa din. So, sila na bahala nun pagsundo sa Evergreen Park, papunta sa YMCA. Then, after ng work ko, which is pag morning ako, 4:30 lang, uwian na. Or 4:15. Sundo ko na lang sila. Tapos, susundin ng mga, basta dapat before 6 o'clock, ma-pick up mo na yung bata. Ganun lang naman ang Kaya nila. yun, naging maluwag Mas medyo okay yung schedule namin ngayon kasi na full-time siya, na-fix yung schedule niya na 10:30 to 6:30 yung pasok niya. Tapos ako naman, morning shift para 9. Sundo sa mga bata. 9 ako papasok, 9:45, tapos susunduin ko sila ng 4 or mga 5 before 5, ganyan. So far yan, medyo okay, medyo medyo nagiging go with the flow na, yan, ganyan, ang aming Tapos nakakatawa pa yung dati, nung first time may, payslip, hindi ka kakwento to, kasi syempre, sanay kami sa Dubai nang walang tax eh. Ganyan. Pagdating dito, ang laki ng tax. Ikit mata ka na lang. Pero at least, yun na, mararamdaman mo. In fairness na, kahit nag-bayad kami ng tax. Subsidy. Yung subsidy Half yan. ang natanggal Kahit na agad. temporary foreign worker ka pa, meron ka ng mga benefits from the government. Makikita mo na basta napupunta talaga. Di katulad sana. Somewhere out there. Karakot lang. So, ano ba yung mga challenges na oo nga pala, challenges. Na-face natin nung loob ng 6 months na yun. Ang challenges yun, unang-una, syempre, yung lamig. Dahil di kami ready expect namin spring. Di ganun kalamig, pero malamig pala. Malamig. Talaga ba? Ako, nilalamig ako. Kaya pala naka-heater tayo nun.
All Paano throughout ginawa ang na ginawa nga kayo? Ginawa na ginawa ang sila. lamig. Yung heater namin nakabukas lahat. Lahat, lahat. As in, sa lahat ng sulok. Pati banyo. So, unang bill namin sa ng kuryente, 500 plus, di ba? Hindi, 200 plus kasi may deposit eh. Ayun, Kaya naging 500. Ah, Parang okay. 250 yung deposit niya. Pero 200 plus. 200 plus pa sa shucks, ang bigat. Kung every month, 250, my God. sakit sa ulo. Oo, talagang ano yun. Depleting yung funds eh. Oo. Next month, nung sumunod naman, ano na, 2 na lang binuksan ko. Sala, saka, saka Kwarto. Kwarto. Oo, Isang kwarto. kwarto. Pero Ayun. malamig pa rin nun. Malamig Pero pa rin. hindi nga ako Basta malamig para sa akin, kaya naka-jacket ako. Yan. Malamig ngayon, pero di kami nagbukas na ng Okay, heater. wala lang akong damit sa loob, kaya naka-jacket ako ngayon. Pero normally, dito sa bahay, ay, Pero malamig na. Ngayon, malamig na. Fall na eh. ay ngayon, no, Oo, medyo malamig na. nagwa 1 digit na ngayon. Dalawang 7. jacket. Dalawang jacket na ulit pag sa labas. Dumating kami na 7 dalawang minutes sa labas. jacket. 11:30 ng umaga. Malamig na. At maulap na yun, parang uulan. At isa pa yon, laging maulan. So dahil sa Dubai, wala kami masyadong ulan. Dito naman, Oo. sulit na sulit naman. So yun yung isa medyo sa mga mahirap challenge. mag-commute. Yan ang, isa pa sa Challenge ng ano. challenge na face namin dito. Yung pag-commute. Kasi Wala nga, namang problema dahil may bus. Kaya reliable lang app, yung updated. yung bus is malayo yung ikot iniikot. niya. eh. So, Dami. maraming bus na sa iba't ibang lugar, number siya, by number. So, merong iba na pag pupunta ka sa ganitong lugar, 2 bus yung sasakyan mo. Parang transfer Lilipat ka, ka. Oo. So, minsan, yung schedule nila dun sa isang bus stop na yun is Hindi nagtutugma. magsasabay. So, minsan, nakadaan na yung unang bus, yung bus na sasakyan mo ng pangalawa, pero papunta pa lang yung bus na sinasakyan mo ngayon. So, maghihintay ka pa ng susunod na bus bago ka makasakay ulit. So, minsan, may mga bus na ang schedule is every 30-40 minutes. Meron namang Interval 15 niya. minutes lang yung interval. So, paano pag ganun? Yung una kong trabaho, 1 oras ang interval niya. So, pag na-miss ko yung bus na yun, yung susunod na bus, late na ako. Hindi na ako So, talagang, ang aga kong gumigising. Kahit maghintay ako doon ng 30 minutes sa bus stop na yun, Huwag lang ma-miss. wag lang ma-miss. Kasi hindi mo pa rin masasabi. Minsan, maaga sila ng konti darating. Oo. Minsan naman, medyo late sila. Okay na yung late kesa naman sa Naiwanan sa maaga. Naiwan ka na naman. Yun yung mga saklap dun eh. Nagmadali ka na at lahat. Ending na iwan ka pa din kasi maaga nila dumaan sa stop na yun. So yun, bukod dun sa schedule ng bus, it's yung tagal ng biyahe. Na, yun nga, kapag Iniikot kasi na yung mga community. Siyempre, iba na wala ding sasakyan. ah, Sa loob mismo nun, may mga bus stop. So, kaya siya tumatagal. Instead na, ilang minutes lang yung Walmart dito. Tapos, pwede mo nga lakarin. kaya nga, pagka 30 minutes pa sa bus. Dahil nga, ikot-ikot pa siya. Pwede mo pa nga siyang lakarin sa lapit. Tapos, Yun lang, yung oo. tagal talaga. So, yung Sayang kasi yung oras. Yung oras Oo. talaga yung kapalit niya. Pero syempre, yung travel time na pag naka-taxi ka or nakasasakyan ka, na 15 minutes, 1 oras sa bus yun. Ganun ka. Tapos, hindi pa lahat ng area is, nadadaanan ng bus. So, meron pa rin, sakay ka ng bus, lakad. ka ng 30 minutes, mga ganun. Ganun din kahirap yung Bus transportation. Kasi nga halos dito may sasakyan. Baga, necessity. Oo. Necessity yung Necessity yung sasakyan sasakyan. talaga. Doon mo talaga Ma-appreciate Maano naman. maiisip na ay kailangan. Hindi siya luho na dahil tinatamad ka maglakad, natamad ka magbus. Hindi eh. Hindi. Needed talaga siya. Ako Kasi- nga, kapag
Yung sa current job ko ngayon na kapag breakfast yung schedule ko, kailangan ko maaga doon. Wala pang bus yun. Nilalakad ko yan mula dito hanggang sa trabaho. Dahil nga malamig, Kere lang. kahit nung summer, malamig pa rin. Oo. Meron Jacket lang pa month. ako, lalakad ako, hindi naman Meron lang mapapawis. month na talagang init, no? Grabe dito. Yung pagdating ng August ba yan? O hindi, July? pagdating siya ng Tanghali. noon, oo, hanggang gabi. Pakainit talaga. Pero yung Morning morning at saka gabi na. 5, 6, pa yan, malamig pa yan. Nasa mga 15, 18. Although pag mga 18, ganun, Mainit. mainit na rin. Puntahan dati sa Dubai, naabot ka 50. Wala kang reklamo. Sa Ngayon, Dubai 18 naman lang, kasi, nagreklamo ka na. sa Dubai naman kasi, Ka-aircon lahat. naka-aircon lahat. ng establishment. Pagpasok mo ng building, naka-aircon. Bus stop, may aircon. So, hindi mo siya masyado rin nararamdaman. Na dito, pag lumakad ka ng 20 minutes, 30 minutes sa araw, masakit sa balat eh. Malapit siguro sa sandit tong kanan na eh. Sakit sa balat talaga. Parang, ganito na pakainit agad. Ano pa yung Tagaktak na yung ano natin? pawis eh. Ano pa yung... Challenge. Ayun. Pera. Charot. Lahat naman eh. Lahat naman yan eh. Yung yung school din ng mga bata nung bago pa yung bago pa kami mag-enroll sa YMCA. After school. Oo. Tapos pagsundo. kaya nahihirapan kami dyan na sino yung susundo. Lalo kung ang May pasok. May pag pasok nagkakasabay. nung time na yun, part-time pa lang naman ako. Kaya na-adjust ko pa. Sabi ko na hindi po ako pwede ng ganito kasi Susundo. walang susundo sa mga Oo. bata. Pero ngayon kasi na-change na rin yung school ko school day ko. Friday na instead na Tuesday. So ngayon, pero sinabi mo naman na Friday, di ba? Hindi, at least ngayon. Hindi, kasi may after school may na. after So, school na. So, hindi sakto ko- naman, yung end ko sa school ay 4 o'clock. So kung nag-after school sila, 4:15, sumasabay na lang ako sa friend ko eh. Madali nang sunduin. Pero kunyari yun na Friday may pasok siya, tapos parehas kami may pasok yun. Hindi Naku, kaya. di kaya, may hirapan talaga kami parehas. Thank you na lang talaga kay YMCA at sa subsidy ni government. Kaya yan, medyo okay na yung schedule Tax namin na yun, nakikita namin. Hindi pa no? Yan. So far, ano pa bang challenge natin? So far, yan lang na yun. Yun lang. Siguro medyo naka-adjusting kami agad kasi nga, kumbaga parang sa Dubai ganito lang din namang ginagawa namin. Bili mo na kami ng mga small things. Kasi pagdating dito, wala kaming lutuan. Bili ka na kaming isang rice cooker. Kaya bili kami dyan sa Valley Village, sa thrift store ng Ang daming Aldero, thrift store Kawali. dito, ang daming- isang tig-isa lang okay na ang daming masusurvive mo na okay dito. Yung mga ganun. Kumbaga, nung umuwi kasi yung mga bata, nag-partition kami sa Dubai. Ganon din parang nag-start ka ulit na, adjust ka muna sa Dalawang- maliit na ano yun, space. Dalawang pinggan lang. May baso Dalawang kami. pares ng kutsara tinidor. Kumbaga, Isang baso. lumipat lang baso. ng area pero yung adjustment parehas lang. So, ganun lang Sanay naman. naman tayo mamaluktot eh. So, Adaptable naman ng mga Pinoy, diba? Ganun naman tayo. So, kumbaga hindi kami super nahirapan pagdating sa ganung aspect. Nagbabas din naman kami sa Dubai, nagbabas din dito. Yun lang, yung may mga mga maliliit na na ma-appreciate mo talaga na swerte pa rin talaga tayo na ito yun lang yung challenges natin, hindi malaki. So far, yan, okay na. Okay kami ngayon. So, sa mga dyan, nag-aabang ng update. Yung mga first week natin, talagang tutok kami sa sa Facebook. Every marketplace. Marketplace, oo. Ito, Talagang- suki. Oo. Itong bahay kasi namin, walang washing machine. Yun ang Washing challenge machine, natin walang- noong una. Wala kaming Walang- table. Wala. Kumain kami sa Camping style chair. kami. Tapos, lang, disposable ng unang araw. Tapos, pero hindi pinakamahirap washing machine nun. Wala kaming washing machine. Susuki ng marketplace. Tsaga talaga ako maghanap. Washer and dryer. Dito kasi,
So, separate yung washer mo, Mm. saka yung dryer. Magkaibang sila, machine. Mm. So, pagkatapos mo mag-washer, lagay mo sa Dryer, sa tuyo na. dryer. Fold Paglabas na mo, lang. tuyo na. Oo, fold mo na lang. Naghahanap nga rin ako yung paglabas fold. Grabe na yun. Wala lang akong makita sa marketplace. Eh. Grabe na Kung yun. meron lang, talagang yun na yung kukunin ko. Pero galing lang talaga, natuyo na. Hindi mo na kailangan magsampay. Nung una, inisip ko pa. Oh. Kailangan kong bumili ng Sampayan. sampayan. Kasi meron kaming Backyard din. backyard. Ang laki. Mm. So, pwede kang maglagay ng doon. Sampayan doon. At least ako yan, meron. Kaya lang, yun nga, kailangan ko bumili. Nagtitingin-tingin nila ako sa marketplace na. Hindi ko pa alam na ganun pala yung washer. Dryer. Yung dryer. Paglabas, mainit-init pa. Parang binake eh. Parang pinlansya na din sa init eh. Pero medyo gusot lang. Kaya hindi, Gusot lang. dapat talaga, hindi mo siya papalamigin. Oo. So, pag Fold agad. Pinagpag mo lang, okay na yun, na siya, nawawala na yung gusot. Pero pag yung naiwan mo siya doon sa dryer, na lumamig, ayun, gusot talaga yung mga damit. Yung ibang mga dala namin na gamit. Yung plancha natin na steamer, ayan, steamer. Yung pang namin ng itlog. Lutuan. Sa Amazon namin nabili yan sa Dubai eh. So, dito Kaya kasi yung 110 yung ng gift ko ng grinder. Ay, yung Food processor. Oo, yun. Medyo mabagal sila. Pati yung blender natin. Dahil nga Hindi compatible yung 110 na Oo. ang kuryente. So, yung mga 220, yung... Dala namin. Although, naman kasi, yung mga dala naming, gamit is, naman siya, 110 to 220. Kaya lang, Siyempre, iba yung niya. dahil 110 yung, yung output ng kuryente dito, mabagal yung, blower sa buhok, Blower. mahina. Yan. Yun nga, yung mga Siyempre, nung food umpisa, processor, yung blender Oo. is mahina yung niya. siyempre, umpisa, hindi ka naman bibili right away ng mga appliances na di mo naman agad kailangan eh. So, nagdala kami. No. Alain mo yun, hindi naman. So, nagagamit Naman, oo. Nakagawa pa Paminsan-minsan. ako ng Chili oil. chili oil Oo, nga chili pala. oil. Nagagawa nga pala. So, ayun lang, no? Yun lang yung update natin. Life update. ng 6 months. So, thank you for watching. See you on the next one. Bye! Bye. Hindi na madidinig yan. Kailangan mo kumaway. Yan. Bye-bye! Bye! Bye! Apa! Huwag mo makalipa rin.